Sa kabila ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, pinuna ng isang grupang umano'y kakulangan pa rin ang trabaho sa ating bansa. Ang gobyerno naman umaasang lalo pang darami yung mga namumuhunan sa Pilipinas na siyang magdadala ng mas maraming trabaho. Balita hatid ni Cara David. Sa kabila ng mga kalamidad na hinarap ng bansa noong 2012, gayon din ang hawa-hawang pagbagsak ng mga ekonomiya ng ibang bansa sa mundo, tumaas pa rin ng 6.6% ang gross domestic product ng Pilipinas o yung kabuuang kita mula sa mga produkto at serbisyo sa loob ng bansa. Bukod sa mas malaki yan sa target ng Pilipinas at mas malaki kumpara sa itinaas ng ating GDP noong 2011, nalagpasan din daw niya na ang itinaas ng kita ng ilang bansa sa Southeast Asia. Pangunahing contributor sa paglago ng ekonomiya ang industry and construction sector na tumaas ng 6.5% noong nakaraang taon. Lumaki rin ang kita ng mga BPO and services sector kung saan kabilang ang mga call center agent sa kabila ng pangambang maaapektuhan ito ng lumalakas na piso. Lumaki rin ang kita ng agrikultura sa kabila ng mga bagyong nagdaan sa bansa noong 2012. Bagamat pantay lang ito sa itinaas ng kita ng sektor noong 2011. After seeing the commitment of the President to make reforms, to make governance as its platform for developing the country, I think that people see the seriousness of the intent, and that's what has gotten this resurgence of confidence in the economy. Pero di tulad ng mga BPO, tumamlay ang export sector sa paglakas ng piso kontra dolyar dahil mula sa ibang bansa ang mga nagbabayad nilang kliyente. Imports become cheaper rather than local production. Our industries will slow down on their absorption of labor, so they will employ less and simply just import the goods, no? Pero ayon sa think tank na Ibon Foundation, hindi naman daw nadagdagan ng lumagong ekonomiya ang trabaho sa bansa. Nadagdagan pa nga ng 50,000 ang walang trabaho at ng mahigit 300,000 ang underemployed. Sabi naman ng NEDA, umaasa ang gobyerno na mararamdaman na ang epekto ng patuloy na pagpapalakas ng gobyerno sa ating mga infrastruktura na magpaparami raw sa mga namumuhunan sa bansa na siya naman daw magdadala ng dagdag na trabaho. To accelerate spending in infrastructure, particularly in basic transports, connectivity like roads, airports. Cara David, GMA News.